Hi guys! So, ayan, ang saya ng person. Kasi, alam nyo kung ano to? Malunggay. Alam nyo po dito sa Saudi, ang napakaano ng malunggay, napakahirap manghagilap ng mga lunggay kamo dito. May nagbebenta like sa Kabayan Supermarket, meron. Sa ibang mga bakala, meron. Pero hindi lahat dito sa area namin, walang nagbebenta ng malunggay. Tapos, yung puno ng malunggay dito, super bihira mo siyang makita sa mga bahay-bahay na meron. Kung meron man, ang tatangkad, as in parang puno ang tangkad, di mo kayang abutin. So, yung nadaanan ko kanina, kaya ko siyang abutin, may mga ano na siya. Yung dahon niya na nasa baba, may dadahon na, kumbaga yung sanga-sanga niya, may marami na ring dahon. So, sabi ko, hala, pwede kong kumuha ng pangtinula. Ayun, kumuha kami ng pangtinula. Kasi dapat sana, hindi ito ang ulam namin. Ang usapan namin kanina, munggo. Pero nga, dahil nga sa nakita kong may malunggay, parang ang tagal-tagal na namin hindi nagtinola, ano. So, ayan. Nag-test muna ako kung kaya kong abutin bago ako bumili ng malunggay. Ay, ng malunggay. Bumili ng papaya. Kasi ang papaya may available sa tindahan, sa bakalang tawag dito. Pero yung malunggay, as in, wala mo mahanap talaga. Dito sa area namin, wala kang mahanap na malunggay na nagbebenta sa tindahan. Yun. May alugbati, may, ano ba yun, yung saluyot, ganon, na mga dahon-dahon, may kangkong, pero malunggay, walang binibenta dito. Makikita mo lang yung malunggay sa Kabayan Supermarket, meron yan. Dati sa May Sarawat, yung Filipino Supermarket, meron. Pero meron din naman sa ibang mga bakala. Ang problema nga lang, hindi lahat ng bakala meron. Dito sa area namin, wala. As in, wala. Naikot ko na halos lahat dito sa area namin na malalapit. Na yung kaya lang lakarin, wala. Tsaka ang lalayo ng mga tindahan kasi dito sa amin banda, ang lalayo talaga ng mga tindahan. So yun, for today's ulam natin ay tayo magtinola sa wakas. Ang tagal na namin hindi nagtinola. Siguro mula nung nagbakasyon kami, hindi pa kami ata nakapagtinola. Or kung nakapagtinola man, isang beses lang. Kailan pa kami bumalik? June? Di ba? Yun yung ano dito banda sa amin. So, super mahirap ang malunggay. Doon sa dati naming tinitirhan, ang daming malunggay sa labas ng building namin. Pero dito na area na to wala. Kasi doon kasi maraming Pilipino. Dito na area nito maraming Pakistani, maraming Indian, mga ganyan. Nepal, Bengali. So, hindi siguro sila masyadong kumakain ng ganito, ng malunggay. Kaya, yan. Tayo'y magtitinola today. Ayan, trivia lang guys. Pag kami talaga mag-ano ng malunggay, matagal. Kasi nga, ang isa, ayaw niya yung ganyan lang na matitira. Pinapatanggal niya talaga yan. Apaka-arte kasi ng isa sa gulay. Apaka-arte ba? Hindi naman siya, kumakain naman siya ng gulay. Wala namang problema sa gulay sa kanya. Kaso lang ito daw, kapag ganito, kasi yung iba kasi ganito, okay na pwede na itong lutuin. Ayan. Sa kanya ayaw niya. Kasi nga daw, pait daw to. So, kailangan talaga pag mag-ano kami ng malunggay matagal, as in mag-spend ka talaga ng oras. Ito siguro matatapos ko to ng mga 1 oras siguro kasi nga kailangan isa-isahin mo yan, matanggal talaga yung tangkay niya. Wala talagang matira na tangkay, as in dahon lang. Na parang ganyan lang So, yun. Pero perfect din naman itong ganito kasi nga masarap siya kaysa yung may pait naman ng konti. Kung nagmamadali ka, hindi pwede ito. Hindi dapat na magmadali pag ito ang ginagawa kasi nga kailangan talagang tanggalin yung tangkay. Ayaw niya na may tangkay. Usisain niya yan ulit. Titingnan kung may natira pa bang konti. So, medyo matrabaho lang naman to. Pero ang sarap nito. Tsaka ang malunggay kasi sobrang daming benefits na maganda sa katawan, di ba? Lalo na sa ating hindi masyadong napapawisan. Palaging nasa aircon. So, kailangan talaga natin. Hindi naman masyadong pagod sa trabaho. Pero, kailangan na yung masustansyang kinakain. Huwag naman yung purong. Pero actually kami, hindi naman kasi kami mahilig yung mga tawag dito roasted. Parang sa atin. Parang Jollibee na mga ganyan-ganyan. May kabsa pa. Hindi kami masyadong mahilig doon. Kasi number 1, mahal siya. At saka super oily ng kabsa, ng albaik, ng roasted, mga ganyan-ganyan. Hindi talaga siya, kumbaga, pwede siya mga once a month. Pero yung palagi-palagi, hindi siya maganda sa katawan kasi nga sobrang oily. As in super oily. Pero masarap. Perfect, ang sarap. Kaso lang, oily talaga siya. Kaya kung sa nagpapataba yan, kabsa kayo ng kabsa. Perfect yun. Pero sa mga nagda-diet na hindi siya pwede. Saka kailangan ingatan ang katawan kasi yan ang talaga ang natin, sandata natin dito sa ibang bansa. Ang ating sarili. Kung tayo magkasakit dito, naku po, kawawa talaga. Hindi ka rin basta-basta maka-absent. Ang dami nilang eme. So yun. So, tapusin ko muna to.